Dito nga sa atin si Yamaha R15M o R15 B4 na nga ang isa sa powerful na sports bike na nasa 150cc category. Well, bukod kasi sa powerful ng motorsiklo na ito, siya din talaga ang sulit sa specs and lalo na sa features. Isipin mo, siya lang ang sports bike na nasa 155cc na may features na traction control and quick shifter na alam naman natin na yung mga features na yan guys is nasa mga high-end o mga 1000cc bike o mga liter bike. Kaya sulit na talaga. Pero dito nga sa video na to guys is pag-uusapan natin ang sports bike na talaga namang poging-pogi at may accurate na power output. Kaya samahan nyo ako na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, pinasisigla ko nga din po pala kayo na i-like and follow ang aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Ang panapat kay R15M. Ang tinutukoy ko nga guys is walang iba kundi si GPX Demon 165RR. Well, ito nga ang small brother ni GPX Demon 200R. Kita naman sa sports bike na ito na talaga namang sulit kasi sa physical appearance makikitaan siya ng pagka-originality. Yes naman, kitang-kita din naman talaga na hawig niya si GPX Demon 200R. Ngayon ang tanong, makakatapat nga ba ito sa Yamaha R15M o R15 B4? Alamin muna natin ang kanyang specs. Ang GPX Demon 165RR nga guys is kargada ng 164.9 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves, naka Delphi electronic fuel injected, 6-speed and may features na sleeper clutch. Well, I think alam nyo na ang features na sleeper clutch. Sa katunayan, meron din ang features na ito sa R15 B3 na features na ito. Pero ito ang isa sa nagustuhan ko sa kanya. Kasi kahit nga lumiit ang kanyang engine displacement from 198 cubic centimeter engine displacement na big brother niya na si GPX Demon 200R, ito ngang si GPX Demon 165RR is same pa din sila sa kanilang power output na kaya nga pong mahit ang kanyang maximum power na 19.2 HP at meron naman siyang maximum torque na 15 Nm of torque. Well, malakas na po ang ganyang engine specs dahil din sa naka 4 valves na din ito na kung titignan kayang sumabay talaga kay Yamaha R15M. Well, sa part na yan is I think mangingibabaw pa din si Yamaha R15M o R15 B4 kahit nga din kay R15 B3 is mangingibabaw pa din sila compare kay GPX Demon 165RR dahil sa meron silang features na BBA. May kinalaman naman dyan, syempre expected na natin yan. Alam naman natin na madugo-dugo ang presyo nito para makuha ang sports bike na ito. Konti na lang makakabili ka na ng 400cc na second hand. Well, ito kasi ang mga motor na premium ika nga. Ayon nga kay GPX, si GPX Demon 165RR nga daw is kayang mahit ang top speed sa bilis na 140 kph. Pero sa mga nakatest daw nito, umaabot daw ng 155 kph. Well, ito kasi ang downside sa kanya kasi advanced reading nga lang ito. Kaya malakas talaga makapeke. Yung tipong nananakbuhan na 130 kph pero nasa 115 kph ka pa lang pala. Pero sa top speed niya na accurate 140 kph, di na siya masama. Yan kasi talaga naman ang talagang karaniwang mga top speed ng mga small displacement cc na
sports bike. Pagdating naman sa kanyang fuel consumption, meron tong 37.7 km per liter. Si GPX na din nga mismo ang nagawa ng kanilang mga makina. Well, kahit ganon ang development o other idea ng makina is galing pa din kay Lonssin. At kung titignan na parang pipitsugin ang brand na Lonssin, well, dyan kayo nagkakamali. Ang Lonssin ang isa sa gumagawa ng mga makina ni Aprilia and BMW na kilalang kilala sa buong mundo na motorcycle brand. And pagdating sa kanyang bodyworks, kitang kita na napaka-detalyado talaga nito. Pagdating sa kanyang other accessories and details sa paint, kita din naman talaga namang pinulido ni GPX. And sa kanyang braking system na naka-disc brake ang front and the rear, and unique na suspension na naka-inverted fork na sa front and bint and preload adjustable YSS monoshock naman sa likuran. Naka full DFT digital panel gauge, may matatag na chassis and may magandang cooling system dahil sa ginamitan ng malaking radiator and naka DID o-ring type chain. At pagdating naman sa sukat ng kanyang mga gulong, naka 100 by 80 by 17 sa unahan at naka 140 by 70 by 17 naman sa likuran, and same na po sila na tubeless at RC tires po ang ginamit na brand ng gulong nito. Well, may kabigatan nga lang po ito guys, kasi tumitimbang ito ng 155 kg dahil na din siguro sa kapal ng kanyang chassis. Medyo may kataasan ang kanyang seat height na 815 mm. If 5'5 ka, tiptoe ka dito, pero kung 5'7 pataas, I think ito ang sukat na mga height para dito. Sa kanyang looks, kita naman talaga na napakasulit nito. Hindi siya katulad ng other bike na unang tingin ay agad na may sasabihing may pinanggayahan. Kita talaga sa kanya na may originality. Sulit na sa kanyang presyo na 125,000 pesos lang, may ganito ka naka-unique na motor. Kung i-compare kay Yamaha R15M, well, sulit din naman talaga yun sa kanyang specs at sa mga new technology na talaga namang walang tapon sa kanya kay GPX Demon 165 RR na mura na, sulit pa. Well, alam naman natin na di pa din talaga matatapatan o mahihigitan ng mga Chinese bike ang mga Japanese bike, dahil sa kung usapang napatunayan, madami na din naman talagang napatunayan ang mga motor ng Japanese bike. Well, para sa ganitong klaseng mga motor, para kasi ito sa mga kababayan natin na maalaga at di maaarte at nakakaunawa and hindi naghahanap ng Japanese bike performance, dahil nga sa China bike ang napili nila. Well, para sa akin, sulit naman din talaga si GPX Demon 165 RR. Kung lalabas to sa Pinas, sure na bebenta ito. Pero ang tanong, lalabas ba ito sa Pinas? Well, sa part na yan guys, is hindi na kasi pumayag si GPX na i-rebrand ang mga motor nila ng ibang dealer, ng ibang bansa. Well, may quality and gusto na din talaga kasi ni GPX na makilala sila. Kaya sa part na ilalabas ba ang motor na ito dito sa atin, medyo malabo pa tayo dyan. Pero wait ka muna, hayaan nung ipaliwanag ko muna. Kung familiar kayo sa Classic 250 ni Rusi, galing po ito kay GPX, and tulad ng sinabi ko, hindi na pumayag si GPX na mag-rebrand ang other motorcycle company na kukuha ng motor sa kanila. Well, if kilala nyo ang motorcycle brand na Cove Motorcycle Company and QJ Motor, ito ang mga China motorcycle company na di natin inaakala na papasok sa Philippines para i-market ang kanilang mga motor. And dahil sa si GPX is di na din napayag, baka si GPX na mismo ang papasok sa Philippines para i-market ang kanilang mga motor. Well, di malabo na mangyari yan kasi ang dami na talaga mga senaryo na nangyari yan. From Pecon Motors, ngayon meron na din Cove Philippines, tapos si QJ Motor. Kaya kung papasok na din si GPX Motorcycle Company sa Philippines, sa ating bansa para i-market ang mga motor nila, di ba mas lalong maganda? Well, may kinalaman dyan, agad ko naman sasabihan kung ano ang update tungkol dyan. Kaya make sure guys na naka-subscribe ka para maging updated ka sa topic natin na ito. Kaya nga kahit 165cc lang ang sports bike na ito, ikita naman talaga na napagkasulit ng kanyang physical appearance, bodyworks na talaga namang binusisi at pinag-isipan, may unique and originality na looks and design na may accurate at magandang power output. Samahan mo pa sa mura, sulit na presyo
presyo. Kaya pwede at sulit na sulit talaga ang sports bike na ito, ang GPX Demon 165RR. Kayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingin ng isang like mula sa inyo. Maraming salamat po. At sa tingin ko guys, is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para update kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Ichiboy! Thank you!